Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3301. Gayunpaman, nanatiling kakaiba ang ekspresyon ni Daryl, hindi siya nabalisa kahit konti. Ngayon ay kukunin ko ang iyong buhay kapalit sa buhay na kinuha mo kay Master Damien. Mapunta kayong lahat sa impyerno, Blood Battle 8 Directions. Ang galit na sigaw ay dumagundong galing kay Daryl, pagkatapos ay tinawag niya ang Heavenly Harbour. Ang kulay dugo na ilaw ay lumusot sa buong lugar patungo sa 12 mga tanyag na mamamatay tao. Arg, ang pagbaril ng dugo ng pulang ilaw ay agad na kumalat sa 12 mga tanyag na mamamatay tao. Walang tigil silang sumisigaw habang ang dugo ay kumakalat sa lahat ng direksyon. Sa wakas, nahulog sila mula sa kalagitnaan ng hangin, isa-isa, sa isang dagat ng dugo. Nang wala sa oras, tanging si Molek lamang ang naiwan sa buong bulwagan. Hindi mapigilan ni Molek ang mapasinghap, sa nakita na tigilan siya. Sino ang manugang na ito? Saan siya nagmula? Nakakatakot ang lakas niya. Hinawakan ni Daryl ang kanyang Heavenly Halberd ng mahigpit habang ang kanyang mga mata ay nanatili lamang kay Molek. Ang kanyang tono ay nakakapangilabot, tulad ng isang tinig mula sa impyerno. Ngayon ikaw naman. Sabihin mo sa akin kung sino ang manggagawa, at bibigyan kita ng madaling kamatayan. Tumawa si Molek sa sobrang galit nang nakita niya ang kayabangan ni Daryl. Simula nang ipatayo ko ang All-Being Sect. Wala ni sino man ang sumubok na makipag-usap sa akin gaya niyan. Ikaw lang ang una, natatakot ako na wala sa abilidad mo na kuhanin ang buhay ko. Nilabas ni Molek ang kanyang banal na enerhiya pagkatapos iyon sabihin kay Daryl, Boss. Sa isang iglap, naramdaman ni Daryl ang nakakatakot na aura mula sa katawan ni Molek, ang nakakapangilabot na enerhiya ay agad na kumalat sa buong bulwagan. Nagbago ang ekspresyon ni Daryl, nakatitig siya ng sobra kay Molek sa gulat. Si Molek ay naging isang taong may lakas ng isang banal na emperador. Matapos manatili sa Roland Continent ng halos 2 buwan, nalaman ni Daryl na mayroong 5 antas ng paglilinang ng banal na guro. Banal na hari, banal na karangalan, banal na emperador, at banal na Diyos. Alam ni Daryl na ang isang tao na umabot sa antas ng karangalan ng santo ay itinuturing na kapansin-pansin. Doon naman sa Heavenly Star Principality, ang Royal Night Walker ay isang banal na karangalan. Nagulat si Daryl na si Molek ay isang banal na emperador. Dahil nasa loob pa rin si Daryl mula sa pagkabigla, nakita niya na tinaas ni Molek ang kanyang kamay. Sunod ay bahagyang kinaway ni Molek ang kanyang kamay, at isang pinong itim na setro ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang itim na setro ay tila gawa sa isang espesyal na uri ng metal, mayroon itong isang nakakapangilabot at malademonyong puting balangkas sa dulo. Kumurap ang mga mata ni Daryl, at sumulyap siya ng hindi maganda sa itim na setro ni Molek. Pag-aari ni Daryl ang Heavenly Halberd, at sa makatuwid, wala sa mga sandata sa Roland Continent ang humanga sa kanya. Boss, hindi nag-aksaya si Molek ng oras na makisali sa di natukoy na usapan. Pagpatay ang tanging nais niya, matapos ipatawag ang itim na setro, bumwelo siya patungo kay Daryl. Bang, 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 walang pag-aalinlangang sumugod si Daryl, at nakikipaglaban siya ng matindi laban kay Molek sa isang kurap. Ang dalawang figura ay patuloy na nagpabalik-balik sa bulwagan. Sa simula, mapalagay ang loob ni Molek. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na ang lalaking ito, na walang bakas ng banal na enerhiya, ay napuno ng isang nakakatakot na aura sa hangin. Halos hindi makahinga si Molek sa lakas na taglay ni Daryl, ilang minuto ang lumipas. Nabalisa si Molek at hinayag, Hoy bata, mukhang minaliit kita, pero hindi pa rin kita kapantay. Boss, pagkatapos, biglang itinaas ni Molek ang setro, sa isang iglap. Bumulwak ang isang makasalanang puwersa, pagkatapos ay agad na puno ng itim na ambon ang buong bulwagan. Si Molek ay mukhang isang kakilakilabot na multo sa gitna ng itim na ambon. Nagbago ang ekspresyon ni Daryl, naguguluhan din siya.
Ang malademonyong lakas na inilabas ni Malek ay parang nakita na niya yun. May naalala si Daryl ng kaunti, nang sina Lord Kenny at Jack ay kinokontrol ng Diyos ng kamatayan mula sa Ghost World ng Nine Mainland. Pareho nilang nilinang ang malademonyong kinagawian, halos parehas nito ang naramdaman ni Daryl sa pagkakataong yun. Gayunpaman, ito ang Roland Continent, magkaibang mundo. Paano nakuha ng lalaking ito sa harap ko ang kapangyarihan ng hari ng kamatayan? Kabanata 3302. Hoy bata, magtampisaw ka sa impyerno. Nang nakaramdam si Daryl ng pagkadismaya, umungol si Malek habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang itim na setro. Dumaretso siya kay Daryl tulad ng isang multo, kasama ang malademonyong aura sa kanya. Ang bilis ni Malek ay halos 2 beses nang mas mabilis tulad ng dati. Sa isang iglap, si Malek ay nasa harapan na mismo ni Daryl. Anong klaseng bilis yun? Napa-atras si Daryl, wala siyang oras para umilag, kaya't agad niyang inilagay ang heavenly halberd sa harap niya. Boom! Nang marahas na bumangga ang itim na setro at heavenly halberd, naramdaman ni Daryl ang isang malakas na puwersa. Siya ay napaatras sa pamamagitan ng epekto at tumilapon ng higit sa 10 metro paatras. Mabilis na nabawi ni Daryl ang kanyang mga paa habang ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Malek. Galit siya. Matapos mailabas ni Malek ang malademonyong kapangyarihan sa kanya, dumobol ang kanyang lakas. Sa kabutihan palad, mayroon pang panloob na kapangyarihan si Daryl upang protektahan ang kanyang katawan. Kung hindi man, lubha ang matatamaw niyang sugat, kung hindi ay patay na siya, tumawa si Malek. Labis ang pagmamalaki niya sa sarili, siya ay walang kabuluhang tumitig kay Daryl. Gusto mong patayin ako sa lakas na yan, hindi ako si Malek kung hindi kita pinipilit ngayon. Galit ang mga mata ni Malek habang binabantaan si Daryl. Tiwala si Malek na ang lalaki sa harap niya, na pumatay kay Lancelot at sa kanyang dosenang mga tao, ay napakalakas. Gayunpaman, hindi pa rin siya nito katumbas, talaga. Si Daryl ay humalakhak sa pagmamataas ni Malek at sinabi, "Malakas ka, pero hindi mo pa nakikita ang tunay na potensyal ko." Buzz! Pagkatapos nun, dahan-daang tinaas ni Daryl ang kanyang kanang kamay, at ang pinong itim na kwintas ang dahan-daang lumitaw. Ito ang Chaotic Yang Bead. Ang Chaotic Yang Bead ay isang likas na kayamanan bago ang mundo ay nahahati sa mga kontinente. Ginagamit ito upang hadlangan ang lahat ng kasamaan. Ano yan? Umismed si Malek habang pinagmamasdan ang Chaotic Yang Bead. Naguguluhan siya, kasabay nito mayroon din siyang masamang kutob. Hindi nag-aksaya si Daryl ng oras sa usap ng walang kabuluhan. Agad niyang pinakawalan ang kapangyarihan ng Chaotic Yang Bead at pinagsama ito sa White Lily Cold Flame, na bumubuo ng isang puting bolang apoy at sinampal ito kay Malek. Hiss! Ang puting bolang apoy ay lumiyab kasama ng hangin sa tuwing napapadaan ito at naglalabas ng tunog. Nabigla si Malek, mabilis niyang sinubukang harangan ito upang maitaboy ang pag-atake sa kanyang itim na setro. Boom! Ang puting bolang apoy ay bumagsak sa itim na setro at gumawa ng isang malakas na dagendong. Malakas na umungol si Malek nang umubos siya ng dugo, lumipad din ang kanyang katawan, at tinamaan niya ang bungad na pintuan. Kasabay nito, ang itim na setro sa kanyang kamay ay napuspos din ng siga. Ito ay sinunog ng buo nang hindi iniiwan ang anumang mga bakas. Kahit na ang kapangyarihan ng Diablo ni Malek ay nakakatakot, ang kapangyarihan pa rin ito ay malayo ang sigaw mula sa mga nemesis nito, ang Chaotic Yang Bead. Bang! Hindi binigyan ni Daryl si Malek ng tsansang magpagaling at bumuo ng depensa. Nang mawala ang puting bolang apoy, nilabas niya ulit ang Heavenly Halberd. Kalaunan, kulay dugo na ilaw ay dinamba kay Malek tulad ng isang kidlat. Walang oras para umilag si Malek sa atake, tumama ang kulay dugo na ilaw sa kanyang kanang balikat, at agad na nagdugo ng sobra ang sugat. Hindi ito magandang panuorin, hindi napigilan ni Malek na humugat ng hininga mula sa hangin habang nararamdaman ang sakit. Tumingin siya kay Daryl ng may kaba, hindi na siya ang mayabang na lalaking nakita niya kanina. Sino siya? Nakakatakot ang lakas niya. Sinubukan ni Malek na hindi dalhin ang laban. Tinaas niya ang kanyang palad at malakas na hinampas ito sa kahoy, gamit ang kanyang buong lakas. Kabanata 3303. Lumagundong ang kapaligiran. Ang pasilyo ng kastilyo ay nagsimula ng bumigay sa panahon ng labanan ng mas maaga.
Sa makatuwid ng basagin ni Molek ang haligi, ang mga gusali ay gumuho hanggang sa maging durog na mga bato na sinamahan ng isang malakas na ingay. Sinamantala ni Molek ang pagkakataong tumalikod at tumakbo. Nawala na si Molek nang lumabas na si Daryl sa mga dumi. Kinuyam ni Daryl ang kanyang mga kamao, malupit din ang kanyang ekspresyon. Naisip niya na pagkatapos talunin si Molek, maaari niyang tanungin kung sino ang kanyang amo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan niya ang tusong si Molek ay papasabugin ang kastilyo at pagkatapos ay kumuha ng pagkakataon na tumakas. Gayunpaman, nakakuha ng isang bagay si Daryl, si Molek ang nakakaalam ng kapangyarihan ng Haring Kamatayan mula sa masamang espiritu ay dapat na konektado kay Yanhong. Si Donahue ang unang lumunok ng kapangyarihan ng Hari ng Kamatayan. Pagkatapos nito, sa Rurok Kunlun, natupok ni Yanhong ang kapangyarihan ni Donahue. Pagkatapos nito, sina Yanhong Miaoying at si Daryl ay sinipsip ng magulong vortex at na-teleport sa Roland Continent. Sa makatuwid ang kapangyarihan ni Molek ay dapat na nagmula kay Yanhong. Agad na bumalik si Daryl sa Pearl City at hinanap si Olenna. Malaki ang Roland Continent, mahirap gawin na subaybayan niya ang kinaroroonan ni Molek nang siya lang mag-isa. Sa makatuwid, maaari lamang niyang ilagay ang kanyang pag-asa kay Olenna pinuno ng Blood Hand Organization. Sa pagkakataong iyon, sa pamilya McLaren umupo si Grady sa bulwagan. Kahit na siya ay mukhang kalmado kahit nasa estado na siya ng pagkabalisa. Si Lancelot mula sa All-Being Sect, ay nangako na papatayin si Daryl sa loob ng kalahating araw bago bumalik si Daryl sa Pearl City. Gayunpaman, ito ay isang araw mula nang bumalik si Daryl, at hindi pa napapatay ang lalaki. May problema ba sa plano na patayin si Daryl? Ang mas maraming pag-iisip tungkol dito, mas nababalisa siya. Wala pa rin siyang ideya na sinira ni Daryl ang pangunahing dambana ng All-Being Sect. Si Lancelot ay pinatay, at ang pinuno, si Molek ay tumakas hindi ako mapakali upang hintayin ang balita. Si Grady ay bumulong sa kanyang puso at tinawag ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang lingkod, na si Jackal. Si Jackal ang butler ng pamilya McLaren at ang taong pinaka-pinagkakatiwalaan ni Grady. Siya ay naging matapat kay Grady sa loob ng kanyang 10 taon ng paglilingkod sa pamilyang McLaren. Nang pumasok siya sa bulwagan magalang na sinabi ni Jackal, "Batang puno, ano ang magagawa ko para sayo?" Huminga ng malalim si Grady at tinanong, ano ang sitwasyon sa pamilyang Damien ngayon? Ngumiti si Jackal at sinabing, patay na si Master Damien, at ngayon ang buong pamilyang Damien ay abala sa kanyang libing. Bakit mo po natanong? Napasinghap siya. Tahimik na tumango si Grady at huminga ng mahabang hininga. Wala, oh, tama, sinabi ko sayo na bantayan mo si Maverick para sa akin, kamusta na batang puno? Agad na naging solemn na ang mukha ni Jackal, at sinabi niya. Nagpadala ako ng mga tao upang bantayan siya ng maingat, nakakapagtaka, na kahit si Maverick ay hindi nakarating sa Pearl City sa mga nakaraang araw, o di kaya kinuha siya kung saan. Pinalayas niya ang marami sa kanyang mga kasamahan kahapon at pagkatapos ay umalis kasama ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Umalis siya, natigilan si Grady na marinig yun. Nagpa siya ba ang isang malaking bandido tulad ni Maverick na buksan ang isang bagong dahon? Dahil ba kay Daryl, napuno ng labis na sama ng loob si Grady nang naisip niya kung paano binyantaan siya nina Daryl at Maverick na pirmahan ang sulat. Kumurap ang mga mata ni Grady habang inaalala niya ang isang bagay, at tinanong niya. Mayroon bang alinman sa mga kalalakihan na pinalayas ni Maverick mula sa Pearl City? Inisip na ni Jackal ang tungkol dito at sumagot habang kinakamot ang kanyang ulo. Sa palagay ko mayroong isa, ang isang lalaki na tinatawag na Amos ay nagbago ng kanyang trabaho sa pagtatrabaho sa isang port ng mangingisda. Tumango si Grady, isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, at sinabi niya. Jackal, bibigyan kita ng isang gawain ngayon, hanapin si Amos at suhulan siya. Maglalagay ako ng isang mahusay na palabas sa libing ni Damien. Kumislap ang mga mata ni Grady nang magsalita siya tungkol sa kanyang plano. Walang balita tungkol sa All-Being Sect pagkatapos ng kung ano ang tila isang mahabang panahon. Kaya hindi maaasahan ni Grady ang mga ito sa ngayon, kailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Kabanata 3304, Opo, Master, pupunta ako ngayon,
Tumugon si Jackal at pagkatapos ay madaling naglakad palabas ng bulwagan. Sa kabilang panig, sa Soaring Eagle Fort ng Crescent Moon Principality. Ang Soaring Eagle Fort ay matatagpuan sa pinakahabagatang bahagi ng Crescent Moon Principality. Ito ay isang bayan sa tabi ng hangganan, na papaligiran ng mga naglalakad. Ang mga gwardya ay nagtipon sa mga pangkat ng 2 at 3 sa gate ng lungsod, sila ay nakikipag-usap at masayang nag-aasaran. Isang biglaan, kakaibang tunog ay nagmula sa kalsada ng bundok sa labas ng lungsod. Ano ang tunog na iyon? Dahil iyan lumayo kayo sa tore, inalertuhan ng mga gwardya ang tunog. Agad silang umakyat sa gate ng lungsod upang makita pa lalo ang hitsura mula sa mas mataas na lupa. Napasinghap silang lahat, ang mga gwardya ay nagulat sa kanilang nakita. Isang malaking tropa ng mga sundalo ang papalapit sa kalsada ng bundok sa labas ng lungsod. Mayroong 10,000 mga sundalo na nakauniporme, maliwanag na kulay armas. Ang isang simbolo na may hugis araw ay may berde sa kanilang sandata banda sa kanilang mga puso. Ito ang simbolo ng mga tanyag na tao sa Dayrise Principality. Darating ang Dayrise Principality para sa amin, ang mga gwardya ay naguluhan. Kalahating buwan na ang nakalilipas, ang Crescent Moon Principality ay sumalakay sa Dayrise Principality at nakaranas ng isang mapaminsalang pagkatalo. Ang Crescent Moon Principality ay gumugol ng kanilang oras upang mabawi bago ang susunod na kurso ng pagkilos. Ngunit sa hindi inaasahan, ang Dayrise Principality ay gumawa ng isang hakbang. Darating ang Dayrise Principality, magtipon ang lahat, nataranta at sumigaw ang mga gwardya. Wow! Sa isang pagkakataon, ang mga taong pakalat-kalat sa kalye ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Ang mga tindahan ay sarado habang ang tensyon ay mabilis na kumalat sa kapaligiran. Pagkatapos nito, libu-libong mga gwardya ang nagtipon, at sa parehong oras, dumating si Harlan ang alkalde ng lungsod. Si Harlan ay nasa kanyang mga 40, at siya ay isang banal na karangalan. Pinahid ni Harlan ang tore at tiningnan ang sitwasyon sa labas ng lungsod. Makikita niya ang napakalaking hukbo ng libu-libong lakas mula sa Dayrise Principality ay nakarating sa gate ng lungsod. Ang mga sundalo ay nasa mataas na espiritu, at ang kanilang commander ay ang alkalde ng Sunset City, si Albert. Albert, hindi maitago ni Harlan ang pag-aalipusta sa kanyang mga mata nang makita niya si Albert at sumigaw. Sinalakay namin ang Sunset City dati, at swerte ang pagkapanalo mo, anong karapatan mong lumapit sa aming baybay? Naisip mo na ba ang tungkol sa mga kahihinatnan? Ang Soaring Eagle Fort ay nakatayo sa isang komplikadong lupain kung saan madaling ipagtanggol ang lungsod at mahirap para sa mga kalaban ang atake. Kahit na ilang libong mga gwardya lamang ang nagtatrabaho, ang libu-libong sundalo ni Albert ay hindi nag-abala kay Harlan. Binaling ni Albert ang kanyang ulo at tumawa, pagkatapos, isinaaktibo niya ang kanyang banal na enerhiya at bumangon sa hangin. Nakatitig si Albert kay Harlan habang malamig niyang sinabi, Harlan, alam ko na ang Soaring Eagle Castle ay may isang malakas na mekanismo ng pagtatanggol. Ngunit hindi ito titigil sa amin, ang Diyosa ng Liwanag ay pinapaboran ang Crescent Moon Principality. Ito ay tadhana na tayo ay dapat na magkaisa sa lahat ng mga pamunuan, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Dapat mong buksan ang gate ng lungsod at sumuko kaagad sa amin. Ano, ang puso ni Harlan ay lumaktaw sa isang pagkatalo nang marinig niya ang mga sinabi ni Albert. Ang Diyosa ng Liwanag ay tumutulong sa Crescent Moon Principality upang magkaisa ang buong kontinente. Paano maging posible yun? Ngumisi si Harlan. Albert, ayos pa ba ang ulo mo? Bago niya matapos ang pakikipag-usap. Lubos na natigilan si Harlan sa eksena na nakikita ng kanyang mga mata. Ang mga gwardya mula sa Soaring Eagle Fort ay umangat ang mga paa sa lugar dahil sa sobrang pagkabigla. Nakita nila ang isang payat na figura sa isang puting damit, na nasuspinde sa kalagitnaan ng hangin sa likuran ni Albert. Ang ginang ay may katangi tangi at pinong itsura, at siya ay nagpapahiwatig ng isang sopistikadang pag-uugali. Ito ay si Mia Oyeng, katahimikan lamang ang maririnig sa buong lugar. Kabanata 3305, ilang sandali, ang buong Soaring Eagle Fort ay nasa isang estado ng katahimikan, totoo pala, ito ang Diyosa ng Liwanag.
Ni si Harlan o ang mga gwardya ng Soaring Eagle Fort ay nag-alinlangan sa pagkakakilanlan ni Miaoying. Nang salakayin ng Crescent Moon Principality ang Sunset City, si Miaoying ay lumitaw sa panig ng Sunset City nang malapit nang manalo ang Crescent Moon Principality. Biglang lumitaw si Miaoying at pinatay ang commander ng Crescent Moon Principality at ipinagtanggol ang Sunset City. Ang balita ay naglakbay sa buong Crescent Moon Principality. Harlan, hindi na kayanan itago ni Albert ng kanyang puri at sumigaw. Dali at sumuko na kayo, mabilis na buksan ang gate ng lungsod. Susuwayin niyo ba ang kagustuhan ng Diyosa ng liwanag? Tuwang-tuwa si Albert. Kahit na si Miss Miaoying ay isang peking Diyosa ng liwanag ay mayroong pinapakita na pag-uugali, mahirap sabihin sa kanila bukod kahit na ang tunay na Diyosa ng liwanag ay naroroon. Ang hukbo ng Dayrise Principality ay nagsaya sa pagkakaroon ni Miaoying. Hayes, sa wakas, sinira ni Harlan ang katahimikan at huminga ng malalim. Paano mo maaaring pag-iisahin ang buong kontinente kung ang duke ng Dayrise Principality ay tulad ng isang hindi pangkaraniwang pinuno? Malamang ay nahihibang na ang Diyosa, agad na nagbago ang mukha ni Albert, wala kang karapatang manggahas na ganyanan ng Diyosa ng liwanag. Hinuhukay mo ang sarili mong libingan, boss. Pagkatapos nito, iginuhit ni Albert ang kanyang taybak at isinaaktibo ang kanyang banal na enerhiya habang patungo siya kay Harlan. Si Harlan ay hindi dapat matalo ngayon, nakipaglaban siya kay Albert noon sa kalagitnaan ng hangin. Ang dalawa sa kanila ay patuloy na nakakilong sa bawat isa sa kalagitnaan ng hangin sa panahon ng laban. Ang kanilang mabangis na tunggalian ay gumawa ng isang malakas na kasalukuyang aura na nagkumat sa buong lugar. Ang sundalo sa magkabilang panig ay labis na kinakabahan habang pinapanood nila ang tunggalian. Mahigit sa 10 minuto ang lumipas sa isang iglap, halos walang nakalamang kina Albert at Harlan. Ang dalawa ay may pantay na lakas, at mahirap sabihin kung sino ang nagwagi sa isang maikling panahon. Kagalang-galang na Diyosa ng liwanag, medyo naiinis si Albert, sumigaw siya kay Miaoying, mahalaga ang labanan na ito. Mangyaring tulungan mo kami Diyosa ng liwanag, maaaring talunin ni Albert si Harlan kung nilabas niya ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit ang presyo ay masyadong mahirap pagbayaran, dahil napakalakas ni binibining Miaoying. Maaaring humingi rin ng tulong si Albert, mas mahalaga ang aksyon ng Diyosa. Sa ngalan ng Dayrise Principality ay ang magsalita na dinig ng nakararami. Narinig ni Miaoying si Albert, kinagat niya ang labi at tumugon. Sa susunod na pangalawa, itinaas ni Miaoying ang kanyang kamay, at ang aura ng langit at lupa ay mabilis na nakakabit sa isang sinag ng nakasisilaw na ilaw at binaril patungo kay Harlan. Ayaw ni Miaoying na gumawa ng aksyon, ngunit hindi niya gaanong nakialam. Pumayag siya sa kondisyon na sinabi ng pinuno ng Dayrise Principality. Boom, ang nakakasilaw na ilaw ng sinag ng ilaw na whizzed nakaraan tulad ng isang kumikislap na meteor at tinamaan si Harlan ng walang mintis. Ipinadala si Harlan na lumilipad ng daan-daang metro pabalik bago bumagsak sa kalye. Ang kanyang dugo ay namantsahan sa kalye habang siya ay namatay ng walang pasubali sa lugar. Ang libu-libong mga gwardyang Soaring Eagle Fort ay nanginginig sa takot sa nakakatakot na paningin. Ang kanilang alkalde ay napatay sa isang solong welga lamang, ito ba ay kung gaano kalakas ng Diyosa ng liwanag nakakatakot. Kasabay nito, maraming sibilyan ng Soaring Eagle Fort, na nagtatago ay sinaktan at nananahimik. Mabuhay ka, ang Diyosa ng liwanag, mabuhay ka. Ang 10,000 mga sundalo mula sa Dayrise Principality ay nagpapasya sa mga tinig na gumagalaw sa lupa. Makinig ka, mga sibilyan at sundalo ng Soaring Eagle Fort. Tumalon si Albert sa gate ng lungsod at sumigaw, aking kamahalan, ang Diyosa ng liwanag ay ganap na sumusuporta sa Crescent Moon Principality. Nakita mo ito gamit ang iyong sariling mga mata, huwag sumalungat sa kanyang mga nais, hayaan lamang na gumawa ng hindi kinakailangang pagtutol. Ang halos 10,000 mga gwardya mula sa Soaring Eagle Fort ay nagpababa ng kanilang mga ulo at sumuko sa paglaban sa mga mananakop, binuksan nila ang gate ng lungsod, pitter-patter. Ang 10,000 mga sundalo mula sa Dayrise Principality ay labis na nasasabik, nagpalitan sila sa Soaring Eagle Fort tulad ng isang alon sa karagatan.